Alright mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Sakote content. At tungkol ito kay Tipsy D mga ka-plastic ha. Kung nakikita niyo sa video, ay si Tipsy D ay na-raid ng PNP Anti-Cybercrime. At dahil ito dun sa pinapalaganap niyang sugal na tinatawag na Tipsy D Garage mga ka-plastic. So panoorin natin yung actual video mga ka-plastic kung talagang na-raid siya, dahil nagbabiral na to sa social media. 2,000 pesos, first digit, number 4. Yan o, last 4 digit yan ha. Last 4. Na-raid nga no. Taas kamay muna, taas kamay. Taas kamay muna, taas kamay. Grabe. Most embarrassing moment yan para kay Tipsy D mga ka-plastic. Isipin mo na lang na ginanyan ka ng kapulisan sa loob at sa live video pa ng inyong Facebook page mga ka-plastic. Alam ko na yan. Ikaw sige, PNP po, anti-cybercrime. Taga CRU mga ka-plastic yung nang-raid sa kanya. Kung makikita nyo sa video, taga CRU. Anti-cybercrime kasi yon mga ka-plastic. Alam mo kasi mga ka-plastic, ang mga yan, hula ko lang dyan ay hindi lisensyado yung kanilang pasugalan. Hindi sila under ng Security Exchange Commission and then ng PAGCOR. Yung PAGCOR kasi ang nagmamanage sa mga nagpapatayo ng sugal. Siyempre kung wala kang sugal ay wala kang permit, illegal yan. Diba? So para malaman natin mga ka-plastic, panoorin natin yung isa pang video mula sa 24 oras. Pero bago ang lahat, tapusin muna natin yung video. Grabe no. Hindi parusa itong nangyari kaya Tipsy D. Dapat po kay Sir Jay, ganyan mo? Sir Jay, dito na po kami. Ano po muna? Sir, galing ka dyan. Saan po kami tayo dyan? Hindi po kayo register sa PAGCOR. Yung ginagawa niyo po sa sugat. Actually, kasama po namin yung nagpa-PAGCOR sa kanila po ng galing. Actually, sabi nila 7 katao daw ang na-raid dyan. Oo, konting leader. Diba? Simula yung mangyari yan mga ka-plastic, yung mga taong nag-aalok ng online sugal sa Facebook, yung mga social media influencer, nagsiwalaan na po yung mga nag-aalok. Diba? Yung katulad ni nakalimutan ko yung isang vlogger na yun na ginamit pa niya yung pagkamatay ng anak niya para i-promote yung sugal niya. Yung Toro ba yun? Toro game ba yun? May PHL win mga ka-plastic, pinopromote din yun. Diba? Ito namin yung mga kulong si Tipsy D. Isa siyang flip top mga ka-plastic. Sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Tipsy D mga ka-plastic, isa siyang flip top MC na katandem ni Sinyo, di ba? Nakalaban din ni Looney, Marlon Peroramas, di ba? At ngayon vlogger na siya sa isang Facebook page niya. Kaya sa pagiging vlogger niya, yun ang sumira sa kanya, yung pagiging sugarol niya. So hindi niya alam na na-set up siya. Kung mapapansin nyo, yung video, yung kanina, yung huling number ay 4, na 4 bar setup siya mga ka-plastic, na kulong. So, hintayin lang po natin yung barangay para mag-witness sa search warrant.
Saka palang binigyan ng search warrant mga ka-plastic kung kailan nahuli na. Saka palang ano, so parang may something fishy din na kung kailan nahuli na si Tipsy D, kaysa saka lang ilalabas yung search warrant. Di ba parang mali yun? Pero ganun pa man mga ka-plastic, huli na ang lahat eh. Nakita na yung live na nahuli siya. So panoorin natin yung 24 oras mga ka-plastic na ang actual na pangyayari kung bakit siya nahuli. Arestado ang isang vlogger at 7 niyang kasama na nagpaparapol ng mga sasakyan online. Ang Bulacan daw kasi wala palang permit. Narito ang aking pagtutok. 2,000 pesos, first digit, number 4. Na 4 bar setup siya na. Last digit na draw niya. Number 4 mga ka-plastic. Ng mga sasakyan online ang grupo ng mga vlogger na ito sa Balanga, Bataan. Nang biglang pumasok sa eksena ng mga pulis at sila'y arestuhin. Taas kamay muna, taas kamay. Arestado si Mark Kevin Andrade, isang vlogger na kilala rin sa tawag na Tipsy D at 7 iba pa niyang kasama. Di ba? Hindi na ngayon tinatawag na flip topper. Di ba dati yung mga media, ganun yung mga tawag. Kapag may nangyayari sa mga MC o mga rapper, mini-major nila na flip topper, nadadamay tuloy yung platform ni Enigma. Ngayon nagbago na ang GMA, very good kayo dyan. Ngayon ang sinasabi na lang nila, vlogger. Diba? Baga pag may nangyari sa mga rapper, wag nyo nang idamay pa yung flip top. Diba? Ang nagmumukha tuloy bahay ng mga kriminal ang flip top eh. Pag binanggit mo yung flip top eh. 'Di ba? Isipin mo 'yon. Na ibabalita mo, sasabihin mo, isang flip topper na nahuli ng sugal, illegal na sugal sa isang lugar. 'Di ba? Sa pulisya, wala umunong permit mula sa PAGCOR kaya bawal ang parapol online ng grupo. Bakit? 'Di ba? Walang permit to operate pala ng PAGCOR tsaka ng SEC. Pero nag-operate si Tipsy D. So mali talaga yung ginawa ni Tipsy D. Ang mali lang ng ginawa ng mga kapulisan, walang search warrant. Saka pa lang nagkaroon ng search warrant noong nahuli na at namagitan na yung mga barangay sa lugar. Babawal na batas pag wala tayong license, basically because wala kang hahabulin. Wala silang permit, wala rin kayong assurance. At para malaman nyo, you go to their website. Kinumpis ka rin para gamiting ebidensya ang mga desktop at laptop computer, mga mobile phone, table, router na ginagamit sa live stream. Gayun din ang Airmix Tambiolo kung saan inilalagay ang mga binobolang plastic ball na may mga numero. Silang pakanan ng kasong paglabag sa Republic Act 1602 o illegal gambling ang mga suspect. Nakipag-ugnayan kami sa ECG para makuha na ng panig ang mga suspect pero ibinibiyaki pa sila papuntang Capo-Crame. Ayon sa pulisya, dumarami kasi ang mga reklamo laban sa mga katulad na personalidad kaya nagiging maagap na sila. Meron kasi tayong mga cases wherein yung mga ganitong famous vloggers or celebrities na nag-endorse ng, let's say ganyan, isang raffle or something, na hindi nila nakiklaim yung prize. Panawagan natin sa mga vloggers, endorsers, celebrity personnel na medyo marami kayong followers, huwag nyo pong maging responsible tayo dun sa mga ini-endorse natin. Di ba? Unfair naman po yon doon sa naunang nag-promote ng sugal na si MG, Boss MG, si Makagago. Huwag kayo magalit dyan ha, mga fans ni MG ha. Ba't yun, hindi na nasa kote? Noong mga panahong may talpakan nun, malakas yung talpakan kasi ng pandemic eh, walang ibang magawa eh. Bakit kaya yun hindi nahuli? Bakit kaya yun? Tapos nakagawa pa ng Battle of the YouTuber na may talpakan din nung araw na yon. Tinigil lang nila yon dahil marami nang bash kasi nga pinagpupustahan yung dalawang vlogger habang naghihingalo. Yung isa dahil napuruan ng suntok. Di ba? Bakit kaya hindi nasa kote yung isang sikat na vlogger na yon? Samantala si Tipsy D, nasubukan lang din niya. Pero unfortunately, nahuli siya ng police, ng anti-cybercrime. Ayun, mabot sa point na lugi si Tipsy D sa pangyayari.
na parang bakit siya lang yung nahuli. Samantala yung mga nagpo-promote ng PHL Win, di ba? Yung mga ayan yan, yung iba pang mga online casino game na application, di ba? Maging ako na biktima rin nun, pero hindi ko na prinomote ng tuluyan dahil nung sinubukan ko siyang laruin talagang wala kayong patutunguhan doon sa PHL Win eh. So ibig sabihin ba pag may connection ba sa mayor, di ba? Kasi yung isa tito niya o ninong niya yung mayor. Kaya nakapag-operate ng online talpakan sa YouTube channel niya. Di ba? Nag-promote din yun pero hindi nahuli. Ang daming yumaman dahil sa pag-i-invite. Pero yung mga taong in-invite nila, nasira ang buhay. Yan, kung kailan dumadami na yung mga vlogger na gumagawa ng ganyan, saka kayo kikilos? What the hell? Di ba? What the heck? Sana naman, wag naman tayong gano'n na porket dumami na salang kayo kikilos dyan, anti-cybercrime. Ngayon, si Tipsy D na ang naging sample simula nung nangyari yon. Wala na akong nababasa sa newsfeed ko na yung mga ibang vlogger ay nagpo-promote na ng sugal. Di ba? Nagsiwalaan sila ngayon. Nasa na sila ngayon, mga ka-plastic? Nasa na sila? Di ba? Wala na. Nagsiwalaan na sila dahil alam nila sa sarili nila, illegal yung ginagawa nila. Eh kung itutuloy pa nila, ano pa makakantongan ng buhay nila, di ba? Di wala na rin. Sana ito, maging simula ito, maging banta to sa mga ibang mga vlogger dyan na sobrang lakas ng loob gumawa ng mga pasugalan dyan. Na sana, wag tigil-tigilan nyo na yan. Matutulad kayo kay Tipsy D na hindi dumaan sa tamang proseso kaya nakulong. Hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sul, lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.